Eman's POV. Congratulations, sir. Pagbati sa akin ng therapist ko. Thank you for your help. Nakangiting sagot ko sa kanya. Masaya ako dahil sa wakas ay nakakalakad na ako ng maayos. Sa totoo lang ay naiyak pa ako sa sobrang tuwa ko. Hindi ko kasi maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sa mga sumunod na mga araw ay unti-unti na akong nagdadrive ulit. Gusto ko kasi na kapag magkita kami ni Eunice ay magaling na talaga ako. Napangiti naman ako dahil sa ilang beses ko na pag-ikot dito sa subdivision namin ay hindi ako nakaramdam ng ngalay sa mga binti ko. Kaya nagmaneho ako papunta sa bahay nila Leroy. Masaya akong sinalubong ng kaibigan ko habang dahas naman ang sinalubong sa akin ni Micaela. Baby, stop that. Baka mamaya bigla mo nalang masaktan si Eman. Pigil ni Leroy kay Micaela. Kapag siya nasaktan ay hindi okay? Kapag si Eunice ay okay lang? Magsama nga kayo. Nainis itong pumasok sa loob ng kusina nila. Pagpasensyahan mo na bro. Hingi sa akin ng pasensya ng kaibigan ko. Okay lang bro, kasalanan ko naman. I came here to apologize to her. Sagot ko sa kaibigan ko. Pasok ka na't ikaw nang kumausap sa kanya. Mamaya kapag ako'y baka outside di ko lambu ako. Alam mo naman kung gaano yan kaseryoso. Kapag sinabi niya mahirap baliin, natatawang sagot sa akin ng kaibigan ko. Thanks bro. Saad ko sa kaibigan ko't pumasok na ako sa kusina. O bakit nandito ka pa? Nainis na tanong sa akin ni Micaela. I'm sorry Micaela, alam ko na sinira kong tiwala mo. Panimulang sabi ko sa kanya. Mabutit alam mo, hindi mo alam kung gaano mo sinaktan si Eunice. Sinabi ko na sa'yo dati na wag mo siyang sasaktan pero ginawa mo pa rin. Alam ko, kaya humihingi ako ng tawad sa ginawa ko. Bakit ka sa akin humihingi ng tawad? Ako bang nagawan mo ng kasalanan? Huwag ka sa akin mag-sorry. Mag-sorry ka sa asawa mo. Disappointed ako pero kung babawi ka sa kanya siguro may babalik mo ulit ang tiwala ko sa'yo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kahit ako, disappointed din sa sarili ko. Hindi ko rin alam kung paano ko ba mahahanap ang asawa ko. Salamat Micaela, this time babawi na ako. Hahanapin ko siya at hindi ako susuko. Sabi ko sa kanya. Kung mapatawad ka nun, sigurado ako mahihirapan ka ngayon. Hindi mo na siya madadaan sa kung ano. Kilala ko si Eunice. Mahal ka niya pero alam kong matigas siya. Hindi magiging madalit sana wala pa siyang nahanap na ipapalit sa'yo. Naisip ko tinatakot niya ba ako? Pero hindi, wala akong dapat ipangamba dahil sa akin pa rin ang karapatan. Ako pa rin ang legal na asawa at kahit na anong mangyari ay uuwi ko siya pabalik dito. Umuwi ako sa bahay, alam ko na hindi rin sasabihin sa akin ni Ate Micaela kung nasaan ang asawa ko. Tinawagan ko ang kaibigan ko na investigador at hinihintay ko na lang ang balita niya sa akin. Habang nagdidilig ako ng mga halaman ay may narinig ako na nag-doorbell kaya mabilis akong lumabas. Good morning Chief, sabi sa akin na kasama ko noon sa trabaho. Good morning Brad, napadalaw ka. Nabalitaan ko na magaling ka na Chief kaya sumadya ako dito. Noong mga nakarang buwan ay nakita ko si Mrs. Chief sa Rojas City, Capiz. Sabi niya sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko inaasahan na may magandang balitang mangyayari sa akin. Nagpasalamat ako sa kanya. Kagad akong umakyat sa silid ko para mag-empake. Ako na mismo maghahanap sa asawa ko. Kung kailangan kong suyurin ang buong Capiz ay gagawin ko. Dala ang kotse at maleta ko'y naghanap na ako ng bahay na rerentahan. Ngayon ang unang araw ng paghahanap ko't wala pa akong nakuhang impormasyon. Pero alam ko na may bukas pa. Ramdam ko na malapit na. Kaunti pa't makikita ko ng asawa ko. Hanggang sa nagtanong ako sa may tricycle driver. Magandang hapon po. Baka po napansin po ninyong babaeng to. Tanong ko kay Manong. Si Eunice ito ah. Bakit mo siya hinahanap at sino ka? Tanong niya rin sa akin. Asawa ko po siya. Mabilis na sagot ko sa kanya. Ikaw ang asawa niya? Parang hindi naniniwalang tanong niya. Hinanap kong picture namin noong kasal namin at pinakita ko kay Manong at naniwala naman siya sa akin. Ang buong akala ko'y hindi pa rin. Nagpapasalamat naman ako dahil sinamahan niya ako. Nang tumigil si Manong ay tumigil din ang sasakyan ko. Sinabi niya na hanggang dito na lang ang kotse ko. Bumaba ako para maglakad. Sinabi niya sa akin na kapag may nakita akong bahay na may sari-sari store ay yun ang bahay ni Eunice. Habang naglalakad ako'y sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung tutuloy ba ako. Bigla ako naduwag. Pero pinilit kong umusad pa hanggang sa may nakita akong babaeng nakatalikod na nag-aabang sa mangga. Nang hina ko na bigla itong humarap. Love, ang tanging salitang binigkas ko. Dumakong tingin ko sa tiyan niya. Buntis siya at hindi ko alam ang nararamdaman ko. Masaya ako pero nandun din ang takot.
lalo na't binabaliwala niya ako. Pumasok siya sa loob ng bahay niya. Dumaan ang binatilyo na galing sa itaas ng mangga. Pumasok ito sa katabing bahay ni Eunice. Pero bigla ako nagtaka dahil ilang sandali pa'y lumabas ito sa mismong pintuan ni Eunice. May relasyon ba sila? Siya kaya ang karelasyon ng asawa ko? Tanong ko sa sarili. Hindi ko inaasahan na lalapit ito sa akin. Kuya, umalis ka na. Ayaw ka na makita ni ate. Gusto ko rin na malaman mo na maselan ng pagbubuntis niya. Kaya please lang, huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakastress niya. Sabi niya sa akin at mabilis na umalis. Doon ko napagtanto na wala silang relasyon kaya nakahinga ako ng maluwag. Hindi muna ako umalis at nagtagal pa ako ng konti hanggang sa sumapit na ang gabi. Umalis muna ako para umuwi sa bahay na tinutuluyan ko. Kinabukasan ay maaga pa akong bumiyahe papunta sa kanya. May binili akong bulaklak pero hindi ko naman kayang ibigay sa kanya. Nahihirapan talaga ako. Hinahayaan niya ako pero nasasaktan ako dahil parang wala lang ako sa paligid. Sa mga bata ako nakikipag-usap habang panay ang sulyap ko sa kanya. Umalis ng mga bata kaya naisip ko na lumapit sa tindahan niya. Sinubukan kong bumili ng sigarilyo dahil alam ko na ayaw niya ako nagyoyosi. Pero wala siyang naging comment at binigyan niya lang ang binili ko. Akmang sisindihan kong sigarilyo ay umalis ito. Medyo napahiya ako sa sinabi niya. Palpak talagang mga naisip mo. Ang tanga mo sa part na hindi mo naisip na buntis ang asawa mo. Kastigo ko sa sarili ko. Buong araw akong tumambay dito pero wala pa rin, kaya nasaktan ako at parang pinanghihinaan na ako ng loob. Umuwi ako at bumili ako ng mga alak hanggang sa umiiyak ako habang umiinom. Bigla ako nagmaneho papunta sa kanya. Hindi naman ako ganun kalasing pero nagpanggap ako. Medyo nahiya ako dahil ginaya kong style ng kaibigan kong si Leroy. Gusto kong subukan para malaman ko. Sinadya kong banggain ang pintuan niya. Biglang dumating ang binatilyo kasabay ng pagbukas ni Eunice sa pintuan. Hindi ko inaasahan na susuntukin niya ako sa muka, pero baliwala yun sa akin. Pinasok nila ako papunta sa kama niya. Pinakiramdaman ko siya. Sumilip ako at nakita ko na tulog na ito, kaya mabilis ko siyang binuhat papunta sa kama niya. I'm sorry love, I miss you so much. Mahal na mahal kita. Umiiyak na bulong ko sa tenga niya. Hinalikan ko rin siya sa labi. Pasalamat na lang ako dahil hindi siya nagising. Sa labas ako natulog, maaga pa ako gumising para umuwi sa bahay para maligo at magbihis at kagaya pa rin ng kahapon ay bumili ako ng bulaklak pero nasa kotse ko pa rin. Pagbalik ko'y tulog pa rin siya. Good morning love. Hinalikan ko siya bago ako pumunta sa kusina para magluto ng breakfast. Nang magising siya'y ganun pa rin ang treatment niya sa akin. Hinayaan ko na lang dahil alam ko na galit pa siya sa akin. Ang mahalaga ay hindi na niya ako pinapaalis. Sinamahan ko siya sa grocery at kasama ko rin siyang kumain. Buong biyahe tahimik lang siya. Sinubukan ko makipag-usap sa kanya pero nasaktan ako sa pag-uusap namin. Pero alam ko naman tama siya na tama ang lahat ng sinabi niya. At hindi ko siya masisisi hanggang sa naisip ko na dito na tumira sa kanya. Hindi niya ako pinapaalis at gusto ko ring naalagaan sila ng anak ko. Pumunta ako sa bahay at kinuha ang maleta ko. Pagbalik ko'y napangiti ako sa sinabi niya na magre-renta ako dito. Pumasok siya sa silid niya at naiwan ako dito sa sala. Gagawin kong lahat love kahit pahirapan mo pa ako. Mahal na mahal kita Eunice. Eunice POV. Ibinalik ko sa side table ang singsing at lumabas na ako sa silid ko. Nakita ko siyang nag-aayos ng gamit niya. Hinayaan ko lang siya at hindi ko siya pinansin. Gusto kong iparamdam sa kanya na wala akong pakialam kahit nang totoo'y mahirap sa kalooban ko na makitang ganito kaming dalawa. Love, ako na magluluto ng hapunan. Okay lang ba? Malumani na tanong niya sa akin. Ikaw ang bahala at pwede ba, huwag mo na nga akong tawaging love. Naiinis na sabi ko sa kanya bago ako pumasok sa loob ng tindahan. Naiinis kasi ako na panay tawag niya sa akin ng love. Kung utak ko lang ang masusunod ay pinalayas ko na siya, kaya lang ayaw ko na magpaka-stress araw-araw kaya bahala na siya. Gawin na lang niya mga gusto niya. Nababagot ako dito sa tindahan, gusto kong lumabas pero ayaw ko namang makita siya. Ngayong nandito si Eman ay parang nagsisimula na ako maglihi. Lumabas na lang ako para pumunta sa bahay nila Harold. Doon ako nakipagkwentuhan kay Aling Betty. Hanggang sa hindi ko na namalayan na 7:00 na pala ng gabi. Pag uwi ko'y nakita ko si Eman nakaupo habang nakayuko sa may mesa. Nakita ko na may nakahanda ng pagkain. Tumikim ako para kunin ang atensyon niya. Nagugutom ka na ba? Sandali initin ko lang ang ulam. Natataranta na tanong niya sa akin. Huwag na, hayaan mo na lang. Ayaw ko ng mainit na pagkain. Sagot ko sa kanya at umupo na ako sa tapat niya. Siya na sana maglalagay ng pagkain sa plato ko pero pinigilan ko siya. Ayaw ko na alagaan niya ako. Tuwing nakikita ko mukha niya naiinis ako.
Nakita ko na malungkot siya pero wala akong pakialam. Pagkatapos namin kumain ay hinayaan ko siyang maghugas ng mga plato. Hindi pa ako dalawin ng antok kaya nagbasa muna ako ng libro about sa pagbubuntis habang nagpapamusic sa bandang tiyan ko. May nakapagsabi sa akin na maganda daw na nagpapatugtog ako. Okay naman dahil nakaka-relax din. Hanggang sa hindi ko na namalay nakatulog ako. Naramdaman kong binuhat ako ni Eman. Nagkunwari akong tulog hanggang sa makarating kami sa silid ko. Good night, love. Sleep well. I love you so much. Bulong niya sa akin. Nang marinig ko na nagsara ng pintuan ay doon lang ako umupot buong magdamag na akong gising. Naiyak ako dahil namimiss ko na siya. Sobrang gusto ko nang yakapin si Eman pero pinipigilan ko sarili ko. Tuwing naalala ko masasayang alaala namin ay hindi ko maiwasan na hindi malungkot. Nay, Tay, nakikita niyo ba ako ngayon? Sa tingin niyo ba anong dapat kong gawin? Dapat bang hayaan ko na si Eman? Pero paano kung anak ko lang ang gusto niya? Nagdaramdam pa rin kasi ako kung alam niya lang na gusto ko siyang balikan na mahal ko pa siya. Pero paano kung hindi na ako't ginagawa niya lang ang lahat ng ito dahil kailangan niya ako. Kailangan niyang pirma ko para hiwalayan ako. Takot na ako masaktan. Takot na ako umasa't sumugal sa pagmamahal na walang kasiguraduhan. Sana po'y gabayan niyo ako. Umiiyak na kausap ko sa kawalan kahit na alam ko namang hindi naman sasagot ang mga magulang ko na matagal nang namayapa. Nakatulog na lang ako sa kakaiyak. Sa mga araw na dumaan ay mas lalo akong nahihirapan. Hirap akong kontrolin ang sarili ko na hindi magalit sa kanya. Kaunting galaw at pagkakamali niya ay kinaiinisan ko. Madalas ay nabubulyawan ko siya. Ilang linggo na rin siyang nandito pero habang tumatagal ay gusto ko na siyang bumalik sa Maynila. Wala ka bang balak na bumalik sa Maynila? Balak mo pa bang magtagal dito? Nainis na tanong ko sa kanya. Hindi ako babalik sa Maynila hindi ka kasama. Sagot niya sa akin. Ano ba talagang plano mo? Ginagawa mo ba to para mabilis mo ko mapapirma ng annulment paper? Bad trip na tanong ko sa kanya. Mali ang iniisip mo, love. Walang annulment na magaganap. Ikaw ang pamilya ko. Kayo na anak natin. Ano pa bang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Malungkot na tanong niya sa akin. Ang maglaho ka. Ang mawala ka sa buhay ko. Nainis na sagot ko kay Eman. Kapag ba nawala ko ng tuluyan ay magiging masaya ka na? Tanong pa niya sa akin. Umirap naman ako dahil sa sobrang inis ko. Oo naman, bakit naman hindi? Kaya umalis ka na? Parang baliwalang sagot ko sa kanya. Tumayo at lumapit sa maleta niya. Ang bunga akala ko'y aalis na siya pero may kinuha lang siya sa bag niya. Biglang binudol ng kaba ang dibdib ko. Eto bang gusto mo? Malungkot na tanong niya sa akin. Eman, anong ginagawa mo? Kinakabahan na tanong ko sa kanya dahil tinutok niyang baril niya sa sentido niya. Diba, gusto mo na tuluyan na ako mawala sa buhay mo? Kaya eto, ako nang gagawa. Hindi ko na alam kung saan ako ilulugar ang sarili ko. Alam ko naman na malaking naging kasalanan ko sa'yo pero parang hindi ko na kayang baliwala na ako sa'yo. Hindi mo na ba ako mahal? Mahirap ba akong patawarin? Mahirap na ba akong mahalin? Tanong niya sa akin. Ibaba mo yan! Utos ko sa kanya. Pagod na ako, love. Pagod na ako kung hindi lang naman ikaw ang makakasama ko. Okay lang naman sa akin na pahirapan mo ko pero wag mo naman sanang iparamdam na hindi mo na ako mahal. Umiyak na sabi niya. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya, kinuha ko sa kamay niyang baril. Natatakot ako dahil biglang naging ganitong reaksyon niya. Napaisip ako, masyado na ba ako naging matigas sa kanya? Kaya pakiramdam niya wala na talaga akong pakialam sa kanya. Bigla ako nakaramdam ng kirot sa may bandang puson ko kaya napahawak ako bigla sa tiyan ko. Chiefy, ang sakit ng tiyan ko. Nasasaktan na sabi ko sa kanya. Sakit! Eman ang baby natin. Love, sorry. I'm sorry. Umiyak na sabi niya sa akin. Mabilis niya akong binuhat at dinala sa pinakamalapit na ospital. Dinugo ako pero hindi naman ganun karami. Hindi na muna ako pinauwi dahil under observation pa daw ako. Muntik na ako dahil siguro sa kabang naramdaman ko kanina. Mahirap na kapag bigla akong dinugo ng malakas. Si Emma ay tahimik lang simula na dumating kami sa ospital. Medyo nag-aalala ako sa naging kilos niya. Hindi ko akalain na gagawin niyang itutok sa sarili niya ang baril. Nagpaalam siya na may pupuntahan lang pero nagulat ako dahil hinalikan niya ako sa labi. Hinayaan ko na lang siya. Biglang dumating si Harold at siyang nag-alaga sa akin. Nagtataka ako dahil hindi pa bumabalik si Eman hanggang sa makauwi na lang kami ni Harold ay hindi siya bumalik pa. Pagdating namin sa bahay ay nakasara ito. Nagpaalam si Harold na uuwi na kaya ako naman ay pumasok na sa loob. Pagpasok ko'y sinalubong ako na nakakabinging katahimikan. Kaagad na hinanap ng mga mata kong gamit ni Eman pero wala na to. Nasaan siya? Tanong ko sa sarili ko.
Pumasok ako sa silid ko dahil ang akala ko'y pinasok lang niya pero wala rin hanggang sa nakita kong sulat niya para sa akin. Love, sorry kung nahihirapan ka. Sorry dahil muntik nang mawala ang anak natin. Ayaw ko mang umalis pero kailangan kong gawin. Dahil kapag tumagal pa ako sa tabi mo baka maging dahilan pa ako ng paghihirap mo. Gusto kitang alagaan, kayo ng anak natin pero alam ko na ang paglayo ko sa'yo mas makakabuting gawin. Mahal na mahal kita at alagaan mo si baby. At kahit na mamatay man ako hindi kita aalokin ng annulment paper. Dahil sobrang mahal kita, Eunice. Eman. Napaiyak ako sa sulat niya. Naguguluhan ako. Ano bang dapat kong gawin? Bakit bang hirap maging masaya? Biglang binalot ng takot ang puso ko sa mga posibilidad na gagawin ni Eman sa sarili niya. Baby, anong gagawin natin? Tanong ko sa babing nasa tiyan ko. Nagpahinga ako dahil mas iniisip ko ngayon ang anak ko. Gustuhin ko mang bumalik sa Maynila hindi ko magawa. Mas mahalagang kaligtasan ni baby, lalo na't masala ng pagbubuntis ko. Ate, pwede ba ako makisuyo? Kasi si Eman bumalik na dyan at nag-aalala ko. Tanong ko kay Ate Micaela dahil kausap ko siya ngayon. Nag-aalala ka sa kanya pero sa sarili mo hindi? Hayaan mo, sasabihin ko kay Leroy na bantayin niyang magaling niyang kaibigan. Sagot pa sa akin ni Ate Micaela. Salamat po ate, sabi ko sa kanya at binaba ko ng tawag. Alam kong naiinis pa rin si ate kay Eman. Sa tingin ko rin sobra na yatang pagtrato ko sa kanya. Alam kong nasasaktan ko na siya, pero mali ba ako? Ayoko lang na maging padalos-dalos sa mga desisyon ko ngayon. Kaya ako nagmamatigas ngayon. Humiga na ako dahil nakakaramdam na ako ng antok. Tuwing gigising ako sa umagay naninibago ako dahil nasanay na ako nandito si Eman, nasanay na ako sa presensya niya. Tuwing umagay siyang nagluluto ng breakfast, nagtitimpla ng gatas ko. Mapait ako napangiti dahil namimiss ko siya. Ang lahat ng ginagawa niya ay namimiss ko. Panay ang himas ko sa tiyan ko. Baby, kamusta na kayang daddy mo? 1 linggo na siyang wala. Namimiss mo ba siya? Siya kasing palaging gumagawa ng milk natin. Kausap ko sa baby ko. Lumabas na ako para magbukas ng tindahan. Halos sa lahat ng sulok ng bahay ay nakikita ko siya. Kaya hindi ko maiwasang hindi umiyak. Bakit hindi ka bumalik sa Maynila ate? Biglang tanong sa akin ni Harold. Kaya mabilis kong pinunasan ng mga luha ko. Dahil nahihiya ako makita na naman niya akong umiiyak. Mas okay na siguro tong wala siya, sagot ko sa kanya. Pero mas nalulungkot ka ate, halatang puyat ka to lang masyadong tulog. Kaya mo pa ba ate? Hanggang kailan mo siya titiisin? Alam ko naman na mahal mo siya. Bakit hindi mo na lang siya sundan? Ikaw naman na nagpaalis sa kanya kaya sundan mo na lang. Baka kasi hindi na bumalik, sabi pa niya sa akin. Ayoko, akong babae kaya dapat siyang bumalik dito. Ma-attitude na sabi ko sa kanya. Kapag ba bumalik siya, hahayaan mo siya? Tanong sa akin ni Harold. Oo naman, basta bumalik siya. Talaga love. Napako ako sa kinatatayuan ko dahil boses niyang narinig ko. Boses ng asawa ko. Pero sa tingin ko'y guni-guni ko lang ang lahat dahil nangungulila lang ako sa kanya at kaya ganun. Alam ko na wala siya pero nagulat ako dahil may biglang yumapos sa akin mula sa likuran. Kilalang kilala kong pabango niya kaya bigla na lang akong napaiyak. Hindi ko inaasahan na babalik siya. Napahagulhulo pa ako sa sobrang saya kaya umikot siya para ikulong ako sa bisig niya. He kissed me in my forehead. I'm sorry kung umalis ako. Sorry love. Alam kong wala akong magandang ginawa sa buhay mo kung hindi bigyan ka ng stress. Mahal na mahal kita love, sabi niya sa akin. Totoo ka ba? Hindi ba ako nananaginip? Ikaw ba talagang asawa ko? Tanong ko sa kanya para makasigurado ako. Hindi siya sumagot pero sa halip ay hinalikan niya ako sa labi. Napapikit ako habang patuloy na umaagos ang masagana kong mga luha. Niyaya niya akong pumasok sa loob ng bahay. Napangiti ako dahil may dala siyang bulaklak para sa akin. Inamoy ko muna ito bago ko nilagay sa flower vase. May dala siyang pagkain kaya pinagsaluhan namin ito. Naging tahimik lang ako dahil nahihiya ako sa kanya. Tumabi siya sa akin at tinawakan ng kamay ko. I miss you. Malambing na pahayag niya sa akin. I love you. Itong naging tugon ko sa kanya. Alam ko nabigla siya sa sinabi ko sa kanya. Alam ko rin na hindi niya inaasahan lalabas yun sa bibig ko. Pagkatapos na nangyari sa amin. Kaya ngumiti ako sa kanya. Gusto kong iparating na totoo ang sinasabi ko dahil mahal ko naman talaga siya. Sorry kung pinahirapan kita, saad ko sa kanya. It's okay love. Sorry rin dahil nasaktan kita. Dahil hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. I love you so much at ang hindi ka makasama ang pinakamahirap na parte ng buhay ko. Kaya sinikap ko na gumaling ka agad dahil hindi ko kayang wala ka. Umiiyak na sad niya sa akin. Pero bakit ka umalis? Bakit mo ko iniwan ulit?
Hindi naman ako umalis, palagi lang ako nandito. Hindi lang ako nagpapakita sa'yo dahil baka may mangyari na naman sa inyo ni baby. Sagot niya sa akin at tinawakan ng tiyan ko. Hindi ka umalis? Masayang tanong ko sa kanya. Hinalikan niya ako sa labi bilang sagot. Niyakap ko naman siya ng mahigpit. Binuhat niya ako't nilapag sa higaan dahil gabi na't kailangan ko ng matulog. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Ngayon lang ulit ako matutulog na naaamoy ko siya. Matagal ko ring hiniling na sana katabi ko siya gabi-gabi at ngayon natupad ko na. Good night, love. Malambing na saad niya sa akin. Good night, Chiefy. Gisingin mo ko ng maaga dahil may appointment ako sa doktor bukas. Sabi ko sa kanya. No problem, love. Can I come with you? Tanong niya sa akin. Of course po. Mas matutuwa si baby kapag kasama niyang daddy niya. Nakangiting sagot ko sa kanya. Thank you, love. Sleep ka na dahil inaantok na ako. Ani niya sa akin. Natulog kami magkayakap. Sa unang pagdilat ng mga mata ko'y siya kaagad ang nakita ko. Breakfast is ready. Nakangiting bungad niya sa akin. Kumain ako ng light breakfast dahil may hirap din kapag sobrang busog ako. Pagkatapos namin kumain ay nag-ayos na kami papunta sa ospital. Excited na ako dahil ngayon ay pwede na rin naming malaman ang gender ni baby. Ayoko nang gumawa ng mga gender reveal party dahil gastos lang yun. Mas gugustuhin ko pang magbigay ng mga bigas sa kapitbahay ko kaysa gumastos lang sa mga ganong bagay at okasyon. Chiefy, hindi halatang kinakabahan ka? Natatawang sabi ko sa kanya. Sakto lang, love. Masaya lang ako dahil finally makakasama ko sa check-up mo. Excited na akong malaman kung anong gender niya. Masayang sabi niya sa akin. Malamig ang mga palad niya pero masaya ako dahil kahit papano'y nagiging okay na kami pareho. Nakakapag-usap na kami kagaya ng dati. Pumila kami dahil may mga mas nauna pa sa amin. Habang naghihintay ako ay lumabas muna si Eman dahil may bibilhin lang daw siya. Pagbalik niya may dala na siyang tubig. Nakalimutan kasi namin magdala. Nang na ako nang tinawag ay kasama kong pumasok sa Eman. Nagulat pa si doktora dahil hindi niya inaasahang kasama kong asawa ko talagang biniro niya pa ako na napakaswerte ko raw sa asawa ko. Natatawa na lang ako dahil makulit talaga itong si doktora. Ready na ba kayong malaman ang gender ni baby? Tanong niya sa amin. Opo, panabay namin sagot ni Eman. Hindi halatang excited si daddy? Naku Eunice, mukhang makakarami ka ng anak. Sigurado kung hindi papayag itong si Chief na konti lang anak niyo lalo't na sayang ang lahi. Pabirong sabi niya. Kung siya lang naman pong manganganak ay why not po? Tumawa naman si doktor at nilagyan na ng gel ang tiyan ko dahil i-ultrasound na niya ako. Focus kami habang nakatingin sa monitor. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Sobrang saya ko na hindi ko kayang ipaliwanag. The baby is... Anong gender kayang magiging anak nila Eunice at Eman? Dahil sa muling pagkakabati ng mag-asawa, eto na bang simula ng masaya nilang pagsasama? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.